Dahil nga po, maraming lumalabas na balita, may video na lumabas that has, by the way, been authenticated and certified na hindi siya AI. Okay? Mayroon pong attestation, mayroon pong kwento, first-hand eyewitness interview with a person who has seen actual partaking of illegal substances by the President and the First Family. Dahil dito, nagkaroon ngayon ng clamor or nagkakaroon ng tumitindi, kumbaga, ang clamor para magpa-testing ang Pangulo. And in order to make it credible, hindi rin naman natin gusto na i-single out ang isang tao. And therefore, ang panawagan now shifts dun sa lahat ng mga kawani at opisyales ng gobyerno. Kumbaga, equal protection, di ba? Hindi lang po ang Pangulo, ngunit pati ang ating Vice Presidente, ang mga miyembro ng Kongreso at saka Senado, ang buong civil service po ay hinihikayat na magpa-drug test. Gawa na nga kumbaga, para fair at hindi na si-single out ang ating Pangulo. Ngayon lumabas ang isang circular ng Korte Suprema ngayong araw na ito at isinama na po sa yearly physical na nire-require sa mga magistrado, mga huwes, at mga empleyado ng hudikatura na kasama po ang sa yearly physical nila ang mandatory drug testing. Okay? I suppose na gagawin nila ay yung hair follicle which contains more information, yung pagkilatis po ng buhok, it contains more information than yung regular urine or blood testing. If i-veto ni PBBM ang bill ni Kong Pulong, thanks po, di nagkaalaman na. So alam na natin, kung Kongreso ang pumalag, kung i-delay nila ang pagpasa ng bill na ito, alam na natin, di ba? Alam natin na hindi na dapat sila iboto. Alam natin na may basihan na tayo para hikayatin na hindi na sila iupo ever again. Ang malakas ngayon na paghihikayat ay of course para doon sa ating Vice Presidente. Sa totoo lang, ang suspetsya ko nang galing yung panawagan na magpa-drug test si VP Inday dahil mayroon ding mga masasamang chismis na nagsasabing si former President, yung mga anak and so on, sila daw po ay gumagamit. Well, to set all of that aside, bakit hindi na lang natin hikayatin lahat ng government officials and government employees, elected or appointed? Bakit? Kasi maliwanag ang public interest dito. Di ba? Ang mga kawani ng gobyerno at ang mga opisyales ay nasa posisyon, many of them nasa posisyon na gumawa ng mga desisyon na makakaapekto sa mga mamamayan. Bukod pa dito, makakaapekto din sa maayos na pagpapatakbo ng gobyerno ang kalusugan ng bawat kawani nito. So, lumalawak ang panawagan na ito. Mas nakakatuwa nga kasi ang tingin ko, willing naman po ang karamihan ng mga kawani ng gobyerno to subject themselves to mandatory drug testing. Ang iba po kasi mga local governments ay nag-umpisa na noon pa. Noong pong mayora, si VP Inday, siya po ang nagpasimuno ng mandatory drug testing na ito. Hinamyandahan po yung order niya noong naging mayor, si City Mayor Baste Duterte. Parang dinagdagan niya ng drug testing parang twice a year. Hindi nasama pa nga noong may mga nag-test positive dun sa drug test, forgetting na ang nag-utos ng mandatory drug testing sa City Hall or sa mga kawani ng local government ng Davao City ay mismo yung mayor ngayon at yung mayora noon. So, yun talaga yung purpose is to find out kung mismo mga kawani ng local government ay nalululong o gumagamit ng bawal na gamot. Okay? So bago natin ipagpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. At para dun sa mga nasa TikTok, maraming salamat po kay Ronald Dilanor, kay Ma'am Maria, maraming salamat po. Ayan, marami pang iba. Maraming salamat po rin sa lahat ng nandito ngayon sa iba't ibang mga apps natin. Para dun sa mga nasa TikTok, mayroon tayong goals. Pakicheck na lang po dun sa ibabaw sa gift goals. Maraming salamat din as para sa lahat ng nagla-like, share, follow, at subscribe na. Alright, let's tackle yung mga frequently asked questions. Nung nagsumiti po ng panukalang batas si Congressman Paulo Duterte, naghikayat siya na magkaroon nga ng batas para dito sa mandatory drug testing. Twice a year,
random and random. Diba? Tapos hair follicle. Nakakatawa kasi nag-press conference ang ilang mga young guns daw ng Kongreso at pare-pareho sila ng sinasabi. Siguro nagkukopyahan lang. Ang sabi nila ay, pero tandaan nyo ha, mayroon pong desisyon ang Korte Suprema na unconstitutional daw. Ganyan. Hindi nila specify. Ang desisyon ng Korte Suprema noong 2008 ay diniklarang unconstitutional ang mandatory drug testing bilang isa sa mga kailangan isumite ng mga kandidato for elections. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng dagdagan ang requirements na nakasaad sa saligang batas kung para maging kandidato sa ating mga eleksyon. For anything else, kailangan lang ng batas. Saka the usual things, standards, and so on. So, saan na namin ang aking? Oh well. So yun. May mga kahit dito sa online, nakikita po natin sa mga comments, sa comment section namin, merong nagsasabi katulad nitong si Bong Escamilla, unconstitutional nga tanong nyo kay Kong. Unconstitutional nga kapag kandidato. Pero obviously, hindi nila binasa yung panukala na sinumite ni Congressman Paulo Duterte na nakalagay doon na kapag para sa mga kandidato, voluntary ang drug testing. For everybody else, mandatory. Okay. So, meron talagang nagpakalat ng fake news siguro out of ignorance na rin. Tila magsa-cite sila ng Supreme Court ruling pero hindi nila binasa. So, ngayon, meron pa. May mga nagsasabi naman, yung mga vloggers dapat daw magpa-drug test. Ako, wala akong problema. Ang haba ng buhok ko, kahit kailan pwede nyo ako ipa-drug test. The longer the hair, the more information, the longer the period na makikita. However, ang tanong, ano ang public interest para ang mga vloggers ay bigyan ng mandatory drug testing? Wala nga pong board exam para maging vlogger. Wala nga ang requirement para maging journalist. Ito po ay please don't miscite the rule. Kinikwento ko na nga kanina, Bok Lagaya, na ang mga magistrado, mga hurado, at mga empleyado. So it's not just the Supreme Court, it's the judiciary po. Okay, so next. Bakit nire-require nitong mga trolls, yung mga opposition o yung mga kinakabahan para na magpa-mandatory drug test for all government officials na binabaling nila yung atensyon dun sa mga vloggers. Gusto nila drug testing din daw, mandatory drug testing for vloggers. Pero wala nga tayong board exam para maging vlogger. Wala nga pong exam. Wala nga po para sa mga journalists. Ito ay dahil under the freedom of speech sa provision sa ating Bill of Rights, wala pong pwedeng, no law shall be passed abridging the freedom of speech. So ang public interest dito ay to protect, diba, yung publiko kung ang mga kawani ng gobyerno make bad decisions, might indulge or might commit corrupt activities or might not be able to do their job efficiently, well, or to the extent that the public needs, to the extent that the public is serviced. Okay? Kailangan kasi maganda ang serbisyo sa publiko. Kapag ang mga kawani ng gobyerno ay gumagamit, then natural, matataas ang absenteeism. They will be making bad decisions. Malaki ang possibility ng pagnanakaw dahil alam natin kapag nalulung na sa droga, posible pong mangyari yung mga ganyan. Okay? So, mayroon pa po ba kayong nakita ng mga instances na sinasabi na dapat ganito, dapat ganyan? Talakayin po natin dito. We'll check your comments. Hi kay Ma'am Melinda. Thank you, Miss Pai Libre. Sabi ni Sam, paano po pag nag-positive si BBM sa mandatory drug test? Then he will be subjected to some kind of due process. Unang-una, ang Pangulo po kasi ay exempt from hindi po siya, he's immune from suit. So hindi po siya pwede masubject to any criminal or administrative proceedings that would lead to his removal except for impeachment. So it could be a ground for impeachment. Or it could also be a ground for the citizens, for the people, na ipetition nila ang Korte Suprema na ipilit ang gabinete i-disclose ang tunay na state of health ng ating Pangulo dahil maaaring i-equate natin yung transparency requirement for serious illnesses for the possibility of drug addiction or drug abuse. Ma'am Maria, thank you very much po. Lloyd Banal, thank you for following. Si Ronald, tama ba yun? Alan Ramos, thank you very much. Richard DPS Ramos pala. Ay, ang dami kong na-miss. Sandali lang po. Si Ian Paul. Oh my goodness. Teka muna. Bing de Ocampo ba yan? Okay. So muli, maraming salamat kay Ma'am Maria. Kay Ronald Dilanor. Hi kay Hiki Komori. Hi po kay Vin Balyaran.
Thank you for the rose. Hi kay DJ Jeffrey. Maraming salamat din po kay Carissa. Kay Lan Ramos. Kay Makihara. Kay Pai Libre uli. Kay Makihara uli, maraming salamat po. Kay Janet Gifford, tama ba? Kay Bing De Ocampo. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Digong Dilao says, kapag si PRD, nung siya ang presidente, sabi ni Atty. Roque na ito, tama, kailangan asagutin natin yan. Na kay PRD ang pagdedesisyon kung gusto niya magpa-drug test. Pero kay PBBM dapat, kapag gusto ng DDS, susundin ni PBBM. Wala po kaming sinasabi na ganyan. With PRD, ang allegation is supposedly the use of fentanyl, which is a regulated drug. But it is legal upon a doctor's prescription or recommendation. So, mayroon ditong indication of health concerns. Pero, wala pong nagpetisyon para magpa-testing or for the disclosure of the use of a regulated substance, okay, or the illness that brought it about. Si former President Duterte was quite open about his back pain dahil daw nahulog siya at isa sa prescribe sa kanya ay fentanyl, which means he was open and according to the transparent and in accordance with the transparency requirement of the Constitution. Okay, next, pagdating kay President Bongbong Marcos, ang allegation dito is for the illegal use of regulated or illicit drugs. Malaki po yung difference ha. Yung isa, clear na health concern and it goes into transparency. Tapos, he was also open about its use. Si PBBM, wala po siyang sinasabi. He is clearly avoiding the issue. And the issue here is the use of illicit substances. Okay? Hindi po ito matter na kailangan kaming sundin because even in the Duterte administration, we still have the same set of tools. We both have recourse to the Supreme Court. We both have presidents where we are questioning their state of health. So ang tanong, itong kay Digong Dilao, ano po ang ginawa ninyo para hikayatin na magkaroon ng drug test si President Duterte noon? Kayo ba ay pumunta sa Korte Suprema? Kayo po ba ay nagtulong-tulong para hikayatin ang ilab nagkaroon ng drug testing? Kung hindi nyo po ginawa itong mga paraan na ginagamit ngayon kay PBBM, wala po kayong say dito. That's number one. Number two, it doesn't matter what happened to Duterte before because the president now is BBM at the people now are asking for transparency in whether or not he uses illicit substances or has used illicit substances. Pwedeng hikayatin yung disclosure ng kanyang state of health, and in addition to that, should there be a showing that the drug use happens inside the walls of Malacanang or continues and is in fact progressing, then he can be subject to an impeachment procedure. No amount of trying to discredit PRRD, FPRD is going to affect the case of BBM. Hindi naman si PRD ang nag-impersonate kay BBM, di ba? Wala naman siyang ginagawa dito kay BBM. He didn't do anything to him. BBM's case stands alone. It's like calling us, whatever names that you can think of. You can call us malformed, misinformed, or anything like that. But it doesn't affect the factual considerations surrounding President Marcos. You can talk about President Duterte, but the facts will not apply to President Marcos now. In fact, yung failure ninyo to force a mandatory drug test on PRD before failed miserably. So you cannot say that your failure should be our bar to asking this from PBBM. Nothing in the law prevents us from asking this. Kung kayo nag-fail noon, huwag niyo pong i-impose yung mali ninyo sa amin. Iba po kami at ibang presidente po ang hinihikayat namin dito. So, try to stick to logic. Sabi ni Adrian, totoo bang may sagpina si Inday Sara sa COA? Hindi po, mali po yan. Ang sagpina po ay ini-issue ng Congress for the records of COA, not for the Vice President. Okay. Okay, so hi kay Sir Bert, kay Bino De Ocampo, maraming salamat po. Hi kay Ma'am Janet Gifford who's watching from Davao City. Magandang gabi kay Rex Castro. And Ma'am Alice Eliche, maraming salamat po. Jose Felipe says, masama ba loob mo kasi sinibak ka sa pwesto? Uulitin ko, and as calmly and as I regularly answer, hindi po ako sinibak, inunahan ko po sila. Ako po ay nag-resign. Pero hindi po nila kasi ako kayang isibak. Ang nagmaniobra at ang makinarya na ginamit ay si First Lady dito. Siya po yung may ayaw sa akin. Pero wala po siyang power to appoint or disappoint. Kumbaga, to remove me from my appointment. Ako po ay pumasa na dapat sa Commission on Appointments, kulang na lang po yung hearing at yung announcement. Kasi po pinag-uusapan yan even before. Number 3, na pag
Napag-usapan na po namin kung ano exactly ang ginawa ni First Lady sa akin na pakikialam, and at the last minute, even PBBM didn't know that I was resigning. Marami pa po akong pinaglaban muna bago ako umalis dahil may threat pa na hindi babayaran ang mga tao ko. So Mr. Jose Felipe 7874, be careful of what you ask. So sa legal profession, they tell us, never ask a question that you don't already know the answer to. Kasi baka mabulaga kayo. Sabi ni RPG, clear daw, nagawa-gawa lang natin yan. Ayaw niyo tanggapin ang resulta ng St. Luke's. Unang-una po, ang resulta ng St. Luke's ay iisang droga lang. Kaya hair follicle test po ang hinihingi is so that comprehensive yung testing. Huwag naman po tayo magbulag-bulagan. That's number 1. Number 2, after that blood test, posible pa naman na gumamit siya. And therefore, ang blood testing po should be done regularly. Pangatlo, hindi po sumasagot ang Pangulo tungkol sa issue. He is either dismissive, he laughs at it, but he has never taken it seriously. However, this is a very serious concern para sa ordinaryong mamamayan. Ang Pangulo po ang pinakamataas, pinaka-powerful na opisyal ng gobyerno. Nasa kamay niya ang buhay ng higit sa 100 milyong Pilipino. Kung tayo'y magugutom, nasa power niyang gutumin tayo. Kung tayo'y mamamatay sa sakit, sa kakulangan ng healthcare, nasa kamay niya. Depende yan sa paggawa niya ng kanyang mga polisiya at sa kanyang mga rules to execute the law. So, importante po ito. Mayroon pong tinatawag na public interest involved dito. So you can call us anything, you can say gawa-gawa ito, pero ito ang sinasabi ko sa inyo. Kung ito po ay walang consequence para dun sa mga nakaupo sa gobyerno, hindi sila dapat matakot sa amin. The President can answer a question head on. Mr. President, ano itong sinasabi tungkol dun sa PIDEA leaks? Gumagamit daw kayo ng droga dun sa with Maricel Soriano. He didn't answer. All he said is, I'm not going to dignify that. But he must. He must because he makes decisions. He must because he's the captain of this ship. And whether we sink or swim depends a lot on how he's going to manage the government. So, sorry po, you can try to distract us, pero mali pa rin po yung sinasabi ninyo. Hi kay Ma'am Janet Gifford. Sabi ni Kido, sa buhok, kita daw lahat ng substances. Oo nga eh. Ma'am Kayline, thank you very much. Sabi ni Bert, nasagot na yan. Thank you uli Kayline. Okay, sabi ni Greg Rick Olivares, mahalaga po yung katanungan niya. Ang sabi po, you are a modern day Makapili selling the Philippines to China. Ano po nangyari yun? Ang pinag-uusapan natin dito ay mandatory drug testing for government officials. So maliwanag po na si Mr. Greg Rick Olivares ay pumunta lang po dito para mang-insulto. Wala siyang interes sa ating pinag-uusapan. He's not even on point. Wala nga po siyang ebidensya sa kanyang sinasabi tungkol sa pagbenta ng Pilipinas sa China. Kung gusto mo pong makakita ng modern day Makapili na nagbenta ng Pilipinas sa China, hanapin niyo po kung sino nagbigay ng permit sa black sand mining sa Cagayan. At alamin po kung sino ang mga best friend noon na alam mo naman ang ginagawa ngayon. So Gregory, sa susunod, bago po kayo pumasok dito, intindihin nyo na baka binibigyan nyo lang po kami ng plataforma para po masunog yung argumento ninyo. Sabi ni Minnie Clarisan Paul, Ma'am Minnie, kung kayo po ay tunay na nagmamahal sa inyong bayan, pakisabi naman po, pro-BBM po ba kayo? Kasi, bakit niyo inaaway si Inday? At hanggang kailan kayo manunumbat? Sa tingin niyo po ba that she did not feel bad? Bakit ngayon niyo sinasabi yan kung kailan nagsasalita na siya at pinaglalaban tayo? Bakit nga ba ngayon, hanggang ngayon, inaaway niyo pa rin siya? Samantalang sunod-sunod na nga ang ratrat niya. Hindi lang po yun, ma'am. Sa tingin ninyo, siya po ba ay hindi naparusahan, hindi nagdusa doon sa kanyang desisyon? And finally, sino tayo para magsabi kung ano ang nangyari kung tumakbo man si VP Inday ng presidente? Kilala na natin itong mga Marcos, itong mga umupo, kilala na natin sila ngayon. Sinong magsasabi na hindi sila magpaplano ng kudeta kung vice-presidente si Bongbong Marcos? Ano kayo, may bolang kristal? Sure na sure kayo na ito lang ang dahilan na siya lang ang may kasalanan kung tumakbo siya ng presidente? At paano kung nag-take over ng gobyerno yung mga yon? Walang vice president na sasalba sa atin. So tandaan niyo po yan, you don't know what could have happened, and saying what could have been or what should have been is really an exercise in futility. Worse, it's an exercise in guessing. Pinasasama niyo lang ang loob ninyo, whereas none of us here, save for God, will be able to tell us what would have happened if she did not do that.
Sabi ni Jazz, my friend's mom is a cop and sabi niya yung tinambak sa WPS ay galing sa Rizal at Zambales. Yung black sand mining po, hindi yun po ginamit as construction materials. Ginagamit po yun sa I think magnetite or something. Meron silang ine-extract from that. Iba pa po yung issue ng panambak na yan. And yes, sino ba ang pumayag dyan? Di ba mga kapwa Pilipino din? Pero hindi po tayo yun. Thank you kay Sam. Sabi ni Pineda, Arnilio, bakit inalis ka lang sa gabinete ng Pangulo, sumali ka na rin sa paninira sa Pangulo? Mali po yan. Unang-una, hindi ako inalis, nag-resign po ako. Pangalawa, hindi po ako nagsalita for an entire year after I had left. Ang mga co-host ko pa nga sa Karambola, sila nga po yung mga balahura pa dun sa mga cabinet secretaries. So you can repeat that as often as you can to yourself if it helps you sleep at night. But you know that's not true and that never happened. Number one. Number two, hindi po exempt ang Pangulo from anybody, former cabinet or not, sa batikos na nanggagaling sa taong bayan. And yes, taong bayan po ako. Hindi po nawala yun. Okay? I am free to do that because it is guaranteed by the Constitution. If you cannot stand it, I'm sorry, get out of the kitchen. Hindi mo pala kaya Ito yung problema sa inyo Mag-a-ad hominem kayo kasi wala po kayong ibang argumento. Tignan nyo, rumaragsa ang panawagan na magkaroon ng mandatory drug testing. And all you can think of is, naninira kayo? Darling, kung paninira ito, pwede kaming managot sa batas. Pero bakit ang presidente mismo di nagre-reklamo? Could it be that he thinks that it's legal? Or even worse, could it be that he's afraid of us? He's afraid of the public who, having put him there, can also say, we don't want you there anymore? Sabi ni Jeric, delikadong bansa pag adik ang presidente. Tets Baste Yamabuki says, yes, for many weeks, super busy schedule to. At this time, nakaabot din sa live. Good evening, Attorney Flix. Magandang gabi po, Ma'am Tets. Sabi ni Lucky and Fenny, very informative, clearly explained. I've read your post regarding mandatory drug tests sa hukuman. This would be a great start. Exactly. Kaya nga po, peke yung sinabi ng mga kongresista, o baka may umiyak na naman dyan, kaya siya naninira, mali po kasi yung mga kongresista sa kanilang press conference earlier on. Sabi po sila sabi, ay, baka unconstitutional kasi may decision ng Korte Suprema. Actually, ang sinasabi pa nga nila, may case. Actually, dapat ang sinasabi nila, desisyon o resolution. Ngayon pa man, maliit na bagay yun. Ngunit, they were misleading the decision. Akala nila, como ba't unconstitutional dun sa COMELEC, unconstitutional na for good for everybody ang mandatory drug testing. Hindi po ganun yun. So, hi kay April. At maraming salamat po. Ann Georgie, Ma'am Telms, thank you. Kay V, maraming salamat po. Paparapa 888, thank you very much. Ma'am Telms, Jevin, thank you very much. Paparapa, Ann Georgie, Jedo-san, thank you very much. Kay Ma'am Telms po uli, thank you po. At kay Sam, salamat. Jedo-san, thank you rin po. Sabi ni Mark Vlog, dapat lang talaga na lahat ng taga-gobyerno laging may random drug test. Lugi naman yung AFP kasi bukod sa every 3 years, correct? May drug test, may surprise drug test pa, totoo yan. But in fairness sa AFP, hindi komot nag-fail ka ng drug test, automatic si baka. Ang gagawin yan ay may subject pa yan to due process. Sabi ni Arnel de Sena Alparo, if ever the president positive, the VP should replace the president in the meantime since VP is second president. Yes po, however, the Constitution requires some kind of due process. Sabi ni Iron Mag, sana nung term pa ni Tatay Digong ginawa yung batas na yan, no? Di sana wala na tayong bangag sa gobyerno ngayon. Unfortunately, at the time, hindi po kasi siya issue. Diba? O besides, malaya naman na manawagan yung mga dilaw at yung mga pink na gumawa ng ganyang ng panukalang batas tungkol dyan. After all, sila yung worried na baka si Presidente Duterte ay positive. So bakit hindi nila ginawa yun? It wasn't a concern at the time. Nobody really believed the issues about FPRD at the time that he was president. So, kung naiinis kayo that you had not thought of this at the time, so that maipagpursige ninyo yung pag-take over ni Leni Robredo, sorry na lang, siguro mas matalino lang talaga ang DDS, di ba? So Raya says, if BBM decides mag-hair follicle, dapat in public, hindi yung corner-corner lang. I mean, legit at may witness talagang hair niya para di tayo magduda. Opo naman, transparency po yan. Sabi ni Ma'am Mirabel, good evening. Thank you for your encouragement para labanan ang kasamaan ng mga pangag ng politiko. Thank you kay Ma'am Lucy. Sabi ni Randy, tulungan natin si Attorney Flix para labanan natin itong mga bobong calls, mga followers ni Gadon. I would appreciate it para hindi po masayang yung oras natin. Sabi ni Elsie, pag people's initiative po ang drug test, may means pa makaupo para harangan? What do you mean may means makaupo? Hindi ko po naiintindihan. Sinong uupo?
Sabi ni Ma'am Evangeline, ba't di po ayunan ng mga senators yung hair follicle test? So, like senators like Villar, Bongo, Bato, Cayetano, Revilla, Lapid, Ligardo, Ontiveros, Binay at iba pa, kung talagang in good faith, panungkulan nila. Good point. Sabi ni Riz Angeles, welcome ICC, saan na kayo? Mali po kayo dyan. Pagka abogado ka, alam mo that the first requirement of any kind of detention or any kind of imposition of a penalty or for holding a person to something, then kailangan po may jurisdiction. Wala pong jurisdiction ng ICC. Kaya kung kayo po ay naghuhuk na makapasok ang ICC dito nang hindi pinapalagan through our own courts, then I'm afraid you're going to be disappointed. Sabi ni Rayo, fentanyl sinagot ni PRD yung issue. Bakit si Marcos never sumagot? Correct. Reggie, ay thank you Ma'am Delms. Reggie Rigal Felipe says, kung pumasa ang panukala ni Congressman Pulong Duterte, pwede po bang tumanggi si Bonget ang Balaslos at Santo? Kung ang batas ay malinaw na mandatory ito para sa lahat ng opisyales, hindi po, dapat lagyan na din po yan ang penalty pag tumanggi. Antonio Panilagaw says, habang hindi pa alam kung gaano kalala pagkabi ni PBBM sa illegal substances, walang kasiguruhan ang kinabukasan ng mga Pilipino. Sabi ni Egg, made you, pati ICC, pates na din. At dapat walang pera ng taong bayan ang magagastos ng mga ICC na yan. Hindi nga dapat sila binibigyan ng visa para pumasok. Eh, tignan nyo, ganun ang ginawa sa US, di ba? Dion? Ay, penging water, please. Sabi ni Ma'am Patty, sa school noon, maraming takot sa bakuna, kaya ang daming dinadahilan na di daw pumayag magulang nila kahit tinago o tinapon lang yung sign permits. Parang mga government officials natin, umiiwas din. Di ba anong sabi? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Thank you kay Jeff Essential. And Georgie, thank you very much. Sabi ni Ma'am Myra, dapat magpa-drug test na si BBM at saka yung mga Congress, lalong-lalo na yung Romualdez. Ma'am Paidi Libre, thank you very much po. Sabi ni Jean Gomez, si Viva Megs balak daw mag-mayor sa Davao. Totoo po ba? Yan po ang mga sinasabi, but until she actually files her certificate of candidacy, hindi po natin alam. Pero yun daw po ang sinasabi ng mga taga Davao. Hi daw Dionce, galing kay Ma'am Delcy. Richard Omelda says, good evening po, what if i-veto ni PBBM ang bill ni Kong Pulong? Thanks po. Eh di nagkaalaman na. So alam na natin, kung Kongreso ang pumalag, kung i-delay nila ang pagpasa ng bill na ito, alam na natin, di ba? Alam natin kung na hindi na dapat sila iboto. Alam natin na may basihan na tayo para hikayatin na hindi na sila iupo ever again.